Paano mo sabi hindi typical? Kasi sa isang coffee shop, diba sa competitors mo, iba kasi parang ginagawa siyang tambayan eh. Yes. Technically, yun naman talaga yung cafe setting, no? Pero ang isa sa pinaka-difference namin talaga is we make our own sauces from scratch. And then, yung mga coffees talaga namin are meticulously prepared. Kung ano yung preference mo, pwede mong sabihin sa amin para ma-enjoy mo talaga yung specific drink na yun. Hello, this is Mastercard and welcome sa Mastercard Business Talk. Ngayong araw, isa na namang magandang episode ang inyong matutunghayan. Kilalanin natin ang isang negosyanteng mayroong napakagandang kwento. Alamin natin at sundan ang kanyang storya. Kasama natin ngayon, walang iba kundi si Carl Zuriel Lag, ang owner ng Variables Specialty Coffee. Bakit nga ba ang pangalan ng business mo ay Variables Specialty Coffee? So, Variable Specialty Coffee yung name ng brand namin. Kasi, in order for us to make coffee, there are certain variables, no? Like amount of coffee, temperature of your water, the amount of your extraction, di ba? So, those are called variables. Kaya yung Variable Specialty Coffee is a term na related talaga sa paggawa ng coffee. Okay. So, kailan mo na-establish yung business na yan? Start yung Variable Specialty Coffee noong July 30, 2021. Para ka yan, last quarter Last quarter na siya nung pandemic. So, ito yung time na medyo almost back to normal na. Baga, ano na lang, mga 50% na yung seating capacity. So, medyo maluwag na. As in, planado yan na ganun talaga yung date na tatamaan mo. Kasi marami iba ang tinamaan pag during pandemic eh. Tapos sabay lubog yung business na yan. Oh, so ito naman, medyo nag-antay talaga ako kasi sobrang taas ng risk kung mag-start ka talaga nung during pandemic, no? Kasi number one, hindi mo talaga ma-maximize yung operations mo. So nag-antay ako nung medyo maluwag na, saka ako nag-start. Pero ang tanong ko, meron ka ba talagang karanasan sa pagninegosyo? Okay, so bago naman ako nag-open ng Variable Specialty Coffee, 10 years na ako sa coffee industry. Bali, 10 years na ako nagbabarista. Nag-start ako working student, no? So from BSU Malwar, nagbabarista na ako nasa Tanawan pa ako nun yung cafe na yun. And then, fast forward, 10 years na. Nag-gain ako ng madami experience sa industry, iba't ibang cafe, iba't ibang mga coffee shop. And then, yun yung pinagpunan ko ng pundasyon para ma-open ko yung concept ko na Variable Specialty Coffee. Kumbaga, yung skill set mo, Na-build siya. nakailang company ka? 5 or 6. Pero around Tanawan sa Tanawan. Mostly, isa lang yung Tanawan. Working student ako nun. Pero lahat nasa BGC, Manila area. Pero may Starbucks din yung time na yan. Hindi ako na Starbucks. Banggitin mo yung mga company na yan. Okay, so yung pinaka-recent ko is yung Elephant Grams, Philippines. So ako yung head barista ng Philippines. And then also sa James Way Specialty Coffee, located naman siya sa Manila Polo Club. Yan yung nagbigay sa'yo ng galing na yung tutuusin. Kasi yung experience siya, 10 years ba naman na experience, no? Yung ginugul mo. Kumbaga yan yung preparation mo eh. Yes, correct. Diba? Sa business kasi kailangan mo ng preparation. Tapos, para ma-build mo yung pinaka-blueprint ng idea mo sa pag-negosyo. Pero, nung nag-aaral ka sa BSU, papasukin mo talaga ang coffee industry. Well, hindi naman particularly coffee kasi ang course ko HRM. Okay. So, kumbaga nasa hospitality industry naman, hotel and restaurant management. Kumbaga nasa service talaga siya ng food and beverage. So, it so happened, nung time na naghahanap din ako ng part-time, coffee talaga yung nakita ko na spot. So, doon nag-spark yung interest ko sa paggawa ng coffee. Coffee talaga. Pero mahilig ka rin talaga sa coffee. Nung nag-start ako, hindi pa. Unlike ngayon, na yung mga students, kape na talaga yung yung hilig nila. Nung time naman namin, hindi pa eh, parang usually yung McDo pa ka eh, Coke float, di ba? Ganyan pa. So kung magkakape ka, siguro sa almusal, ganyan. Pero hindi pa yung parang part of your life talaga na, kumbaga lifestyle. Ngayon kasi, yung coffee lifestyle na siya. Diba? Parang part of your daily lives. Hindi lang siya basta, yun nga, na inumin lang na almusal, ganyan. Ito kahit anong oras na yan. Ilan na yung branch mo ngayon? Bali, siya, isa yung Variable Specialty Coffee. Then, under Variable Specialty Coffee, meron akong another brand na Communal by Variables. Ito naman yung nasa Lipa. So, magkaibang pangalan. Magkaibang pangalan, pero under kasing Variables. So, ibig sabihin, yung nasa Lipa, yan yung anak nito. Yes, correct. Sino yung nagmamanage ng Santo Tomas branch mo? So, sa Santo Tomas, meron akong team ngayon doon na 4 yung regular team members ko doon, plus 1 part-timer. And then, ako naman, kami nung fiancé ko, kami yung nasa Lipa. Pero ano yung mas malakas sa dalawa? Well, technically, pareho naman silang mas malakas. Mas malaki lang yung nasa Lipa. Yung seating capacity ng Lipa, mas madami. Saan dun sa Lipa? Lipa Town Center, sa may Tambo.
Pero sa Santo Tomas, bakit mo napili ang Santo Tomas na lugar? Yung Santo Tomas City kasi, siya na yung booming city dito sa buong Batangas, di ba? So, lahat na nung mga development ngayon, nandito na sa Santo Tomas. Ito rin yung parang very accessible siya sa lahat mas malapit sa Manila, di ba? So, strategic yung location na accessible. Bali, saan sa Santo Tomas nakalocate yan? The Gateway Drive. Ito yung nasa harap mismo ng Save More. Sabi ni Sir Zuriel, mahalaga sa business na itatayo mo yung location. Meron tayong rule of thumb Location, location, location. Dapat yun yung tatabahan mo. Tama ang sabi niya, very strategic ang lugar na Santo Tomas. Kaya yung mga gusto magnegosyo dyan, dito na po kayo sa Santo Tomas. Napaka-progressive po ng aming bayan. And in fact, napakagaling din po ng mayor ng Santo Tomas. Bukod dun sa coffee, ano pa yung makikita nila na pwede nilang matikman dun sa store nila? So, very unique dun sa Variable Specialty Coffee. Our focus kasi is aside nga sa mismong specialty coffee. We also serve yung mga craft drinks, no? So, may mga mocktails, may mga craft iced teas, ganyan. And at the same time, brunch food. No? Okay, so hindi ito yung parang typical cafe food lang na common na sandwiches, pasta. Sa Variable Specialty Coffee, we introduce yung mga food na hindi yung typical. Paano mo sabi hindi typical? Kasi isang coffee shop, diba sa competitors mo, iba kasi parang ginagawa siyang tambayan Yes. Tapos pag may mga meetings with their clients, diba, minsan pag kami nag-offer ng mga insurances, Yes. doon nila mini-meet up. Ganun din ba yung setup ng sayo? Technically, yun naman talaga yung cafe setting, no? Pero ang isa sa pinaka-difference namin talaga is we make our own sauces from scratch. And then, yung mga coffees talaga namin are meticulously prepared. Kung ano yung preference mo, pwede mong sabihin sa amin para magawa namin ng certain recipe para ma-enjoy mo talaga yung specific drink na yun. So lahat ng flavors niyan, ikaw nag-invent niyan. Yes. Sino katulong mo sa pag-invento ng mga flavors mo? Humingi ako ng feedback dun sa mga regulars kung ano yung mga gusto nila na gawin na flavors and syempre dun sa team din namin. Raw materials outside the country, meron ka? Oh, yes. Especially yung sa coffee. Kasi yung coffee namin ngayon, it's a blend of Brazil tsaka Mount Apo. Yun. Pero locally roasted na siya. We're also supporting a local roastery based in Cebu. Hindi ka ba natakot sa nung nagsisimula ka? Kasi ang dami na nagko-coffee, pero ikaw, new entrance ka. So, parang in any business naman, risk talaga yung number one na haharapin mo Kasi parang syempre isipin mo, hindi na lang yung sarili mo yung isipin mo kasi meron ka nang i-hire na ibang tao, may rent ka na nababayaran, may suppliers ka na maniningil sa'yo, di ba? So, kumbaga, nandun talaga yung fear. And that's normal. Diba? Kasi you're taking a track na parang you want to get out of your comfort zone. Diba? And by doing that, kailangan, nandun yung motivation mo para ma-overcome mo yung fear na yun. And in my case, ang motivation ko talaga is, syempre, yung fiancé ko. Kumbaga, naniwala talaga siya dun sa brand na binubuo ko. And at the same time, yung community na nagbaback up dun sa vision ng Variable Specialty Coffee. So sabi ko kanina, bakit yung fiancé mo? So parang yan na rin yung naging inspiration mo. Tama? Yes. Aside from your fiancé, ano pa yung naging inspiration mo para may build yung coffee shop mo? So, since yun nga, matagal na akong nagjo-join ng mga competitions, ganyan. And kumbaga, ang dami ko nang nakilalang mga farmers, mga producers, mga roasters, ganyan. I also want to be a voice para sa kanila na ma-highlight ko yung products nila, di ba, yung mga coffee nila. And kumbaga, mabigyan ko ng justice na ma-appreciate ng market. Ganda na sagot niya, justice. So, sabi ni Sir Zuriel, kumbaga, ang business hindi lang para kumita ka ng pera Ang business kasi, yung real essence niya is makatulong ka din sa supplier niya. Yung pangalawa, yung binanggit niyang farmers, di ba? Actually, sila rin number one na matutulungan kami, mga farmers para magkaroon sila ng hanap buhay. Supplier, ganun din Employment, di ba? Yung mga tao pumapasok sa... Ilan na yung empleyado mo ngayon? So sa variables, meron akong 4 na regular and then 1 part-timer. Sa communal naman, meron akong 6 na regulars. Nabanggit mo kanina yung competition Ilan na yung competition na sinalihan mo? Hindi ko na rin maalala kung ilan talaga siya, pero madami-dami na. Nag-start ako mag-compete year 2017. Okay. Nag-attend ako ng isang expo. Nakita ko yung mga barista. So hindi lang pala talaga yung barista, hindi lang siya basta gumagawa ng kape. Gumagawa siya ng art. Makikita mo dun sa mismong cup, may portrait or may drawing, di ba? Na sobrang ganda. Doon na nag-start yung curiosity ko and yung drive ko to become a better barista. So syempre, yung mga first years ko of competing, hindi pa na nanalo. Experience lang. Sali lang, ganyan. Practice pa yan. Practice lang, ganyan.
Then eventually, yan na, nagkaka-rank na, ganyan. And yung recently na award na nakuha ko is national level naman to. Saan naman yan? Ginawa to sa Sheraton, Manila. Philippine Brewers Cup. So, it's a national level of competition na luckily, nag-place tayo doon ng second runner-up or top 3 overall. Ilan kayo naglaban? 32. Yeah. 32. Madami din. Oo, madami din. So, all over the country na yun. And also, meron din akong nasalihan na international competition naman sa Hong Kong. Ito naman is a different competition. So, Cup Tasters competition. So, ito mas madami yung competitors na sumali dito. Around 60 plus competitors. Yun nga lang, hindi na ako pinalad maka-place doon kasi sobrang taas ng level of competition na doon. Pero it's a good learning experience. Kumbaga, through competition kasi dyan mo rin mabibuild yung yung skills mo. Kumbaga, makikita mo kung saan ka kailangan mag-improve, ano pa yung mga areas na kahit may kulang ka, and ano pa yung pwede mong gawin to become better. Maganda rin kasi sa isang competitor o ikaw bilang lumalaban, makarating ka rin sa ibang bansa. Iba yung lumalaban ka sa bansa mo, iba rin yung lumalaban ka sa ibang bansa. Bakit? Makakaharap ka ng ibang strategy o makikita mo rin yung kanilang culture. At the same time, ang pinakamalaga doon yung personal growth mo, no, bilang isang barista. Ano naman yung mga ipapayo mo sa mga nag-a-aspire, mga barista or magtatayo ng mga coffee shop? So, number one advice na pwede ko ibigay is take it slow. Kailangan mo muna talagang maging master dun sa ginagawa mo before ka mag-decide sa next step na gusto mong gawin mo. Especially kung gusto mo na mag-venture sa business. Kasi hindi pwede na pag mag-business ka pero ang gusto mo agad is yung income or yung money. Dapat you are very passionate about your business. Kasi number one, yun yung pagkukunan mo para mag-grow yung business mo. Okay. And number two is invest in your skills. Before ka mag-decide na mag-open talaga ng business na yan, make sure na ready ka and prepared ka, pati yung mental ability. No? Kasi being a businessman, hindi siya madali. So, madami kang iniisip. And lastly would be giving back to your community. Napakaganda ng sagot niya, no? Parang kasing tao na porket kumikita yung negosyong ganito, gagayahin, hindi yun ang foundation. Ang foundation niya, yung experience niya, i-build mo yung sarili mo, yung mga skill sets na meron ka, palalimin mo yung knowledge mo sa papasukin mong negosyo. Kasi lahat ng negosyo dapat inaaral mo talaga yan. Okay, Sir Shoriel, invite mo yung ating mga viewers. Saan ba located ang Variables at Communal? Inviting everyone to please visit our cafe at Variable Specialty Coffee located at the Gateway Drive in Santo Tomas City. Open yan daily from 10 a.m. to 10 p.m. And at the same time, yung Communal by Variables located at Lipa Town Center. Open naman to every day from 11 a.m. to 10 p.m. Okay, sa lahat po ng gusto ma-feature ang kanilang mga sinisimulang negosyo, artist ka man, or may talento ka man na gusto mo ipakita sa ating netizens, mag-inbox lang po kayo sa aming Mastercard Production or tumawag po kayo sa 0906-444-2860 or dial 0927-387-7316. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa aming page, please follow and comment po kayo or mag-like po kayo sa amin. Again, this is Master Carl, author of Mastercard Production. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga episodes.